Dumating ang imbitasyon sa kasal habang pinapainit ko ang 3 bote ng gatas ng ika-2 ng umaga. Sa ilalim ng nakalimbag na address, isinulat ni Enrico, "Sana natutunan mo ng maging masaya para sa iba." Bago ko pa matapos basahin, isa sa mga anak kong babae ang dumura ng mainit na gatas sa manggas ng aking UP sweatshirt. Ganyan nagsimula ang malaking pagtatangka ni Enrico na sirain ang gabi ko. Hindi sa luha, hindi sa pagbagsak ko sa counter ng kusina. Sa maasim na formula na dumadaloy patungo sa siko ko, nakatayo ako sa maliit naming kusina sa Quezon City, nakasuot ng compression socks at tsinelas habang 3 bote ng salamin ang malumanay na tumitibok sa gilid ng kaldero. Natutulog si Daniel sa sofa ng sala kasama si Nora sa dibdib niya. Huminto na sa pag-iyak si Julio. Si Lucia, ang dumura sa akin, ay nakatitig sa ceiling fan na parang personal siyang ininsulto nito. Dapat ay itinapon ko na ang imbitasyon. Sa halip, binasa ko ang tala niya ng 3 beses. 2 taon ang nakalipas, tinapos ni Enrico Mercado ang aming engagement sa parking garage sa ilalim ng St. Luke's Medical Center. Ako ay 41 noon, siya ay 42. Magkasama kami ng halos 4 na taon at engaged ng 9 na buwan. Nireserba namin ang ballroom sa hotel sa Makati, naglagay ng deposits sa photographer at caterer, at gumugol ng mga hapon ng linggo sa pagmamaneho sa Antipolo upang tumingin ng mga bahay na hindi namin kayang bilhin. Madalas magsalita si Enrico tungkol sa mga anak. Gusto niya ng 2, batang lalaki muna kung maaari. Bagaman palagi siyang tumatawa pagkatapos at sinasabing alam niyang hindi maaaring mag-order ng sanggol na parang tanghalian. Hindi tumawa ang kanyang ina, si Judita. Pinag-uusapan niya ang angka ng merkado na parabang galing si Enrico sa maharlika ng Europa, sa halip na pamilyang may matagumpay na negosyo ng office furniture sa labas ng Maynila. Nang maging irregular ang regla ko, inakusahan ko ang stress at edad. Pinangangasiwaan ko ang conversion ng payroll software sa fresh distribution at natutulog ako ng 5 oras kada gabi. Gayunpaman, pagkatapos ng 6 na buwan ng pagtatangkang magbuntis, gumawa ako ng appointment sa fertility clinic. Ang doktor ay mahinahong babae na may salaming pilak ang frame. Mabagal siyang nagsasalita na pinahahalagahan ko dahil may ugali si Enrico na makagambala sa mga propesyonal sa sandaling akala niya. Inaiintindihan na niya sila. Ipinaliwanag niya na mas mababa kaysa inaasahan ang ovarian reserve ko at tila bahagyang barado ang isang fallopian tube. Nabawasan ang tsansa kong magbuntis ng natural aniya. Pero ang nabawasan ay hindi katumbas ng wala. Malinaw kong naaalala ang pangungusap na iyon. Tila isang salita lang ang naalala ni Enrico. "Kaya baog siya?" tanong niya. Lumingon ang doktor sa kanya. Ang infertility ay malawak na diagnosis. Hindi ibig sabihin na imposible ang pagbubuntis. Maaaring option pa rin ang IVF. Humilig si Enrico sa upuan. Hindi gaanong malayo. Marahil 5 cm pero naramdaman ko. Pareho kaming nakatapos ng testing, bagaman hindi pa lahat ng resulta ang nasuri. Sinabi ng doktor na tatawag ang clinic pagkatapos maproseso ang huling lab work. Sa elevator, nakatitig si Enrico sa mga numero ng palapag. Hindi niya hinawakan ang kamay ko. Nang makarating kami sa parking garage, nagsasalita na siya na parang naging masamang investment ang buhay namin. 42 na ako, Clara, aniya. Hindi ako makakagugol ng mga taon sa paghabol sa bagay na maaaring hindi mangyari. Kakalabas pa lang ng unang set ng resulta. Sinabi niyang IVF. Sinabi niyang may mga option tayo. Binuksan niya ang pinto ng kotse pero hindi pumasok. Ayaw kong maging puro doktor. Injection at pagkabigo ang buong kasal ko. Nakatitig ako sa kanya. Sinabi mong gusto mo ng pamilya kasama ako. Gusto ko nga ng pamilya. May mga pangungusap na nangangailangan ng segundo upang saktan dahil sinusubukan ng isip na protektahan ka sa kahulugan nito. Tinatanong ko siya, kasama ako? Lumingon siya sa konkretong pader sa halip na sumagot. Pagkatapos ay tinanggal niya ang susi sa kondo ko mula sa keyring at inilagay sa cup holder. Yun na yon. Walang mahabang away, walang huling yakap, walang pangako na tatawag pagkatapos magpakalma.
Isang maliit na brass key lang na nakaupo sa tabi ng lumang parking receipt. Paano naman ang resulta ng test mo? Tanong ko. Ayos naman, wala pang ang follow-up. Normal ang numero ko, mabilis niyang sinabi. Masyadong mabilis, bagaman hindi ko pa nakikilala noon. Nagmaneho ako pabalik sa kondo ko sa Quezon City na mahigpit ang 2 kamay sa manibela. Hindi ko naaalala ang radyo o trapiko. Naalala ko lang na napalampas ko ang exit at nakitang nagmamaneho ako papunta sa timog ng halos 50 na minuto. Dumating si Judita ng gabing iyon. May dala siyang 2 reusable grocery bag na puno ng damit ni Enrico, phone charger, shaving kit at gray na sweater na binili ko para sa kanya noong Pasko. Nanatili siya sa pintuan. Pasensya na sa ganitong pagtatapos, Ania. Ang tono niya'y nagpapahiwatig na pasensya sa abala. Hindi sinabi ng doktor na hindi ako maaaring magkaanak. Clara, lagi nang gusto ni Enrico ng pamilya. Ako rin. Sa edad niya, hindi siya makakagugol ng mga taon sa pag-asa na magbabago ang isip ng doktor. Hindi nagbago ang isip ng doktor. Wala ka roon. Binigyan ako ni Judita ng mapagpasensyang ekspresyon na karaniwang inilalaan niya sa mga server na nagdala ng salad dressing sa maling gilid. Maganda kang babae, pero kailangang mag-alok ang kasal sa lalaki ng kinabukasang pinlano niya. May nanahimik sa loob ko. At kung hindi ko maibibigay iyon, inaayos niya ang hawakan ng isang shopping bag. Ang babaeng hindi makapagbigay sa kanya ng pamilya ay walang gaanong silbi sa kanyang kinabukasan. Pagkatapos ay hiniling niyang ibalik ko ang antique cake knife na ibinigay ng lola ni Enrico para sa kasal. Isinara ko ang pinto nang hindi sumagot. Matagal akong nakaupo sa sahig sa tabi ng mga bag. Napakatahimik ng kondo. Naririnig ko ang orasan sa kusina mula sa hallway. Naalala kong kinamumuhian ko ang tunog na iyon. Dumating ang nanay ko ng bandang 9 Cornelius na may spare key. Si Elena ay 68 at may problema na sa kanang balakang. Nakita niya akong nakaupo sa dingding at maingat na umupo sa dining chair. Hindi ako makababa roon nang hindi tumatawag sa bumbero, Ania. Kaya kailangan mong umakyat dito. Halos tumawa ako. Sa halip, umiyak ako ng husto hanggang hindi makahinga ng maayos. Pangit ang mga sumunod na linggo sa pangkaraniwang paraan. May mali ako sa insurance deduction sa trabaho at kailangang manatili hanggang halos 9 sikas upang itama ang payroll ng 27 ni empleyado. Tumigil ako sa pagsagot sa mga tawag ng kaibigan dahil lahat ay gusto ng detalye na hindi ko maipaliwanag ng hindi nahihiya. Kinansela ni Enrico ang venue ng kasal bago pa makipag-usap sa akin. Sinabi ni Judita sa mga tao na itinago ko ang problema sa fertility hanggang pagkatapos siyang mag-propose. Pagkatapos ay sinabi ni Enrico na hindi na sulit ang deposits. Ang pangungusap na iyon ang sa wakas ay nagpagalit sa akin. Kinuha ko ang bank statements, contracts at email confirmations. Napatunayan ko kung ano ang binayaran ko at hiningi ang bahagi ko. 3 linggo at isang sulat mula sa abogado ang kinailangan, pero nakuha ko ang bawat piso. Hindi ito paghihiganti, ito lang ang unang pagkakataon na tumanggi akong hayaang si Enrico ang magdesisyon kung ano ang karapat-dapat sa akin. 6 na linggo pagkatapos ng hiwalayan, tumawag ang fertility clinic habang kumakain ako ng tanghalian sa desk ko. Sinabi ng nurse na sinusubukan nilang kontakin si Enrico tungkol sa follow-up consultation. Dahil sa privacy rules, hindi niya maaaring talakayan ang resulta niya sa akin. Pagkatapos ay tinanong, sinabi ba ni Ginoong Mercado na kumpleto na ang testing niya? Sinabi niyang normal ang lahat. May pahinga, hindi dramatic. Sapat lang upang huminto ako sa ngumunguya. Dapat kang humingi ng buong kopya ng chart mo, Ania. Pagkatapos naming mag-hang up, nakatitig ako sa computer screen at naisip ang paraan ng pagsagot ni Enrico sa parking garage. Masyadong mabilis. Sa unang pagkakataon, nagtaka ako kung ako lang ba ang may dalang mahirap na balita sa exam room. Humiling ako ng records kinabukasan. Ipinadala ng clinic sa secure portal, 73 pahina ng lab values, consent forms, insurance codes, at mga pariralang mas malamig sa papel kaysa sa exam room. Binasa ko ng 2 beses.
Wala ni isang nagsasabing sterile ako. Sinasabi na diminished ang ovarian reserve ko. Sinasabi na mahirap ang natural conception. Sinasabi na dapat pag-usapan ng IVF dahil sa edad ko at partial blockage sa left fallopian tube. Mahirap. Nabawasan. Hindi imposible. Hindi kasama ang resulta ni Enrico. Siyempre, sa kanya iyon. Pero isang pangungusap sa note ng physician ang nanatili sa akin. Male factor findings, pending separate consultation. Isinara ko ang laptop at nanahimik. Sa loob ng 6 na linggo, naglalakad ako na naniniwalang ang katawan ko ang nagtapos sa engagement namin. Pinabayaan akong maniwala ni Enrico. Mas masahol pa, tinulungan niya ang ibang maniwala rin. Gusto kong tawagan siya agad. Gusto kong itanong kung ano ang alam niya at kailan niya nalaman. Gusto kong marinig siyang magkadaldal sa katotohanan. Gusto kong humingi ng paumanhin si Judita. Sa halip, tumawag ako sa fertility center sa Cebu at nag-schedule ng second opinion. Hindi nag-alok ng himala si Dr. Anita Santos. Iginagalang ko siya roon. Sinuri niya ang records ko, nagtanong tungkol sa cycles, at ipinaliwanag na ang treatment sa 41 ay may mas mababang success rates at mas mataas na risks. Pinag-usapan niya ang medication, egg retrieval, embryo quality, miscarriage, at gastos. Pagkatapos ay itinupi ang mga kamay sa mesa. Walang dapat nagsabi sa iyo na imposible ang pagiging ina, anya. Mahirap, oo. Imposible, hindi. Umiyak ako sa parking lot. Hindi dahil nangako siya ng sanggol. Hindi niya ginawa. Umiyak ako dahil sa wakas ay may nagsabi ng katotohanan nang hindi ginagamit bilang sandata. Sa una, gusto kong magsimula agad ng treatment. Sinabi ko sa sarili na dahil mahalaga ang oras at totoo iyon. Pero sa required counseling appointment, may tanong ang therapist na hindi ko inaasahan. Kung hindi malalaman ng dating nobyo mo kung gumana ang treatment, gusto mo pa rin bang magpatuloy? Binuksan ko ang bibig, walang lumabas. Mas nahiya ako sa katahimikang iyon kaysa maipaliwanag. Bahagi sa akin ang gusto ng anak. Matagal ko nang gusto. Pero may bahaging gusto ng patunay. Patunay na mali si Enrico. Patunay na hindi final ang hatol ni Judita. Patunay na babae pa rin ako na may kinabukasan. Ipinagpaliban ko ang treatment ng 3 buwan. Bandang panahon iyon nang bumalik si Daniel Reyes sa buhay ko. Nakilala ko siya ng 2 beses dati sa school partnership program sa trabaho. Siya ay assistant principal sa Quezon City, uri ng lalaking nagsusuot ng praktikal na sapatos at may 2 panulat sa bulsa ng polo dahil palaging hinahiram ang isa. Nagkasalubong kami sa Watson's sa Quezon Avenue. Pareho kaming umabot sa huling kahon ng alcohol wipes. Ikaw na, anya. Nauna ka. Nagtatrabaho ako sa high school. Sanay na ako sa pagkatalo sa argumento tungkol sa supplies. Tumawa ako bago pa mapigilan. Binibili niya para sa ate niya na nasa chemotherapy. Binibili ko dahil hindi pa ako lubos na sumuko sa treatment. Nag-usap kami ng 50 minuto sa tabi ng pharmacy counter. Walang dramatic na nangyari. Hindi niya hiniling ang number ko sa ilalim ng fluorescent lights habang may naghihintay sa likod na may ubo syrup. Nagkita ulit kami 1 buwan pagkatapos sa community support group. Naroon si Daniel dahil namatay ang asawa niya sa ovarian cancer 3 taon ang nakalipas. Naroon ako dahil iminungkahi ng therapist na matutunan ko kung paano gumagana ang lungkot bago subukang takasan ito. Pagkatapos ng meeting, inamin niyang kinakausap pa rin niya ang asawa habang nagmamaneho. Sinasabi ko sa kanya kung masama ang trapiko, aniya na parang may magagawa siya tungkol sa EDSA. Sinabi kong nakikipagtalo pa rin ako kay Enrico sa shower. Nanalo ka ba? Lagi. Mas hindi siya kumbinsi kapag ako ang kontrol sa 2 panig. Ganyan kami nagsimula. Kape, almusal, paglalakad sa Quezon Memorial Circle kapag uminit ang panahon. Minsan sumama siya sa akin upang ihatid ang nanay ko sa orthopedic appointment dahil lumala ang sakit sa balakang. Hindi niya ako minamadali, pero hindi rin niya ako hinahangaan kapag kailangan ko ng katapatan. Ang unang totoong away namin ay nangyari pagkatapos kong sabihin na balak kong i-restart ang IVF. Nakaupo kami sa kotse ko sa labas ng diner sa Quezon City.
Naging foggy ang bintana dahil sa kape. Nakatitig si Daniel sa windshield sandali. Maari ba akong magtanong nang hindi ka magagalit? Ang pangungusap na iyon ay karaniwang nangangahulugang magagalit ako. Gusto mo ba ng anak o gusto mong malaman ni Enrico na mali siya? Naramdaman kong uminit ang mukha ko. Insulto iyon. Hindi kita sinusubukang insultuhin. Akala mo ba magdadala ako ng anak sa mundo bilang proyekto ng paghihiganti? Sa tingin ko ay nasaktan kang malubha. Minsan nalilito ang mga nasaktan sa paghilom at panalo. Inabot ko ang hawakan ng pinto. Tinawag niya ang pangalan ko, pero lumingon ako bago siya makapagpatuloy. Hindi mo mapagpapasyahan kung bakit gusto kong maging ina. Tama ka. Hindi iyon tumunog na pagsang-ayon. Kinuha ni Daniel ang dalawang kamay sa mukha. Inilibing ko ang asawa ko, Clara. Alam kong maikli ang buhay, pero hindi ako makakabuo ng pamilya sa iyo kung bahagi mo pa rin ang nagpapatunay ng isang bagay sa kanya. Lumabas ako sa kotse at naglakad ng 3 blok pauwi sa lamig. Hindi kami nag-usap ng halos 2 linggo. Sa panahong iyon, bumalik ako sa counseling at nagtanong sa sarili ng mga tanong na hindi ko gusto. Magpapatuloy ba ako kung mabigo ang treatment? Matatanggap ko ba ang donor eggs kung iyon ang rekomendasyon? Maaari ko bang palakihin ang anak ng mag-isa? Sinusubukan ko bang punan ng bakante? O handa ba akong alagaan ang totoong tao na hindi uwiral upang pagalingin ako? Sa wakas, tinawagan ko si Daniel. Gusto ko ng anak, sabi ko sa kanya. Hindi saksi, hindi patunay, anak. Tahimik siya. Pagkatapos ay sinabi, natakot akong hindi ka natatawag, natakot akong tama ka, hindi iyon magkapareho. Hindi, mas masahol pa. Hindi kami nagmadali pagkatapos. Nagsama kami sa counseling. Pinag-usapan namin ang pera, kalusugan, guardianship, ang nanay ko, ang lungkot niya, at kung sapat ba ang enerhiya namin upang magsimulang muli sa middle age. Ikinalasal kami sa Quezon City Hall 10 buwan pagkatapos. 11 katao ang sa tanghalian pagkatapos sa Jollibee. Nagreklamo ang nanay ko na tuyo ang biscuits. Kumain ako ng 2. Nabigo ang unang IVF cycle ko. Ang pangalawa ay gumawa ng 2 embryo na angkop sa transfer. Maingat na binalaan kami ni Dr. Santos tungkol sa risks. Pinili naming ilipat ang 2 pagkatapos ng mahabang usapan. Nahati ang isang embryo. Nang ipakita ng ultrasound ang 3 tibok ng puso, gumawa si Daniel ng tunog sa pagitan ng tawa at ubo. Hindi ngumiti si Dr. Santos. Agad niyang ipinaliwanag ang preterm birth, komplikasyon sa blood pressure, growth restrictions at posibilidad ng mahabang paglagi sa ospital. Tama siyang maging seryoso. Sa 29 linggo, napakalaki ng paa ko. Isinuot ko ang tsinelas ni Daniel sa bahay. Namanhid ang mga kamay ko sa gabi. May reflux, sakit sa likod, at appointments halos linggo-linggo. Sa 32 linggo, nagkaroon ako ng mapanganib na blood pressure at dumanas ng emergency C-section. Si Nora, Julio at Lucia ay diretsyong dinala sa NICU. Sa loob ng mga linggo, sinusukat ang buhay namin sa oxygen numbers, feeding tubes, maliliit na pagtaas ng bigat at biyahe sa ospital bago sumikat ang araw. Nang sa wakas ay maiuwi namin ang 3 babae, akala ko walang mula sa dating buhay ang makakaabot sa akin doon. Mali ako. 4 na buwan pagkatapos, dumating ang imbitasyon sa kasal ni Enrico. Para ito sa parehong hotel sa Makati kung saan dating plano namin ang seremonya. Binasa ni Daniel ang handwritten note at tumingin sa akin. Hindi iyon imbitasyon, anya. Iyon ay lalaking humihingi ng audience. Malapit ko nang punitin ng kalahati ng mag-buzz ang telepono ko. Ang mensahe ay mula sa babaeng hindi ko pa nakilala. Ako si Lorna Villanueva. Ikakasal ako kay Enrico. Sa tingin ko ay nagsinungaling siya sa aming 2. Maaari ba kitang kausapin? Halos tinanggal ko ang mensahe ni Lorna. Sa loob ng 10 minuto, nakatitig ako sa telepono habang natutulog si Julio sa kandungan ko at nakikipagtalo si Lucia sa pacifier na ayaw niyang panatilihin sa bibig. Tumingin si Daniel mula sa dining table kung saan binabayaran niya ang hospital bills. Hindi mo kailangang sumagot. Alam ko. Hindi mo rin kailangang ayusin ang anumang nangyayari sa relasyon nila. Alam ko rin iyon. Tumango siya minsan at bumalik sa calculator. Iyon ang isang bagay na pinahahalagahan ko kay Daniel. Hindi niya nalilito ang suporta sa paggawa ng desisyon para sa akin.
Sumagot ako ng isang pangungusap. Saan mo gustong magkita? 3 araw pagkatapos, nagmaneho ako sa Starbucks sa Quezon City. Naroon na si Lorna. Tumayo siya nang pumasok ako, pagkatapos ay agad na umupo muli na parang nakalimutan kung paano gumagana ang upuan. Hindi siya katulad ng naisip kong babae, hindi glamorous, hindi malamig, mukhang pagod. May paper coffee cup sa harap niya na malinaw na malamig na. Patuloy niyang kinukuskos ang gilid ng malaking Manila envelope gamit ang hinlalaki pero hindi kailanman binuksan. Salamat sa pagpunta, mahinahon niyang sinabi. Halos hindi ako. Siguro hindi rin ako. Sa ilang awkward na segundo, wala sa amin ang nakakaalam kung saan magsisimula. Sa wakas, huminga siya ng mabagal. Sinasabi ng fiancé ko na obsessed ka sa kanya. Dapat nakakadismaya iyon, sabi ko. Hindi ko siya naisip ng kasing dami ng akala niya. Halos ngumiti ang sulok ng bibig niya. Halos. Pagkatapos ay inabot niya ang envelope at isinilid ang nakatiklop na invoice sa mesa. Mula ito sa parehong fertility clinic. Nakalimbag ang pangalan ni Enrico sa itaas. Natagpuan ko ito habang lumilipat kami sa bahay namin, Anya. Ano ang sinabi niya sa'yo? Sinabi niyang routine testing. Pagkatapos ay sinabi niyang naghalo ang clinic ng paperwork. Pagkatapos ay sinabi niyang ninakaw mo ang pribadong impormasyon. Tumingin siya ng direkta sa akin. Nagbabago ang kwento niya sa bawat tanong ko. Dahan-dahan akong tumango. Pamilyar iyon. Hindi naghahanap ng tsismis si Lorna. Malinaw iyon sa loob ng ilang minuto. Hindi niya tinanong kung ano ang diagnosis ni Enrico. Hindi niya tinanong kung maaari siyang maging ama. Sa halip, may tinanong siyang mas simple. Inakusahan ba niya ang lahat sa iyo? Nanatili ang tanong sa pagitan namin. Oo. Isinara niya ang mga mata sandali. Iminungkahi ng doktor ko na ulitin namin ang fertility testing bago magsimula ng treatment. At tumanggi siya. Anong dahilan ang ibinigay niya? Sinabi niyang halos kwarta na ako at dapat magsimula sa akin. Tumawa siya minsan. Hindi ito kasiyahan. Parang may naghulog ng basag na plato. 4 na beses akong nagpadraw ng dugo sa 6 na buwan, aniya. Ultrasounds, hormone panels, bawat appointment. Nag-isa ako dahil laging busy siya. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Bahagi sa akin ang naawa sa kanya. Isa pang bahagi ang gusto kong protektahan ang sarili. Hindi ko masasabi sa iyo ang anumang tungkol sa medical records ni Enrico. Ayoko. Tumingin siya ng direkta sa mata ko. Kailangan ko lang malaman kung nagsinungaling siya sa akin tungkol sa iyo. Iba yon. Binuksan ko ang telepono. Ang unang ipinakita ko sa kanya ay hindi text message. Ito ang medical summary ko mula kay Dr. Santos. Tahimik niyang binasa. Reduced ovarian reserve. Recommended IVF. Walang pahayag na imposible ang pagbubuntis. Tumingin si Lorna. Kaya hindi ka sterile? Hindi. At alam niya iyon. Nakaupo siya sa tabi ko. Pagkatapos ay binuksan ko ang lumang text thread na hindi ko kailanman matanggal. Ibinigay ko ang telepono. Binasa niya ang isang mensahe, pagkatapos ang isa. Mas mabuti raw sa nanay kung maniniwala ang mga tao na itinago mo. Ilang linya pagkatapos, walang babaeng gusto magpakasal sa lalaking may issue sa fertility. Huwag mong gawing mas mahirap kaysa kailangan. Patuloy na nakatitig si Lorna sa screen. Umaasa akong hindi totoo ang mga ito. Totoo. Ibinigay niya ang telepono nang walang ibang salita. Sa halos 1 minuto, pinakinggan lang namin ang espresso machine sa likod ng counter. Sa wakas, nagsalita siya. Tinatanong ko na siya tungkol sa mga ito. Ano ang sinabi niya? Na ine-edit mo ang mga mensahe? Halos tumawa ako. Malikhain iyon. Sinabi rin niya sa akin na malamang susubukan mong pigilan ang kasal. Hindi ko man lang alam ang apelyido mo hanggang sa text mo. Tumango si Lorna. Naniniwala na ako ngayon. Ipinaliwanag niya ang nangyari sa nakaraang buwan. Sa bawat pagtatanong niya kay Enrico, nagbabago ang paliwanag. Una, sinabi niyang hindi kailangan ang fertility testing. Pagkatapos, inamin na may isang appointment. Pagkatapos, iginiit na normal ang resulta. Nang tanungin ni Lorna kung bakit ayaw niyang ulitin ang testing, nagalit siya at inakusahan siya ng kawalan ng tiwala. Mas lalong pinalala ni Judita. Tinawagan niya ako ng 3 beses. Ani Lorna,
Ano ang sinabi niya? Sinabi niyang emotionally unstable ka. Hindi ko mapigilan ng ngiti. Bago yon. Sinabi niya sa akin na hindi mo matanggap na nakalipat na si Enrico. Dahan-dahan kong hinagod ang kape. Sinabi rin ba niya sa'yo na tinibag ko siya sa pag-propose? Kumurap si Lorna. Hindi. Sinabi niya iyon sa isa sa mga katrabaho ko. Huminga ng malalim si Lorna. Hindi ko na alam kung ano ang paniniwalaan. Tumingin ako sa kanya ng matagal. Pagkatapos ay sinabi ko ang tanging alam kong tiyak. Hindi mo kailangang maniwala sa akin. Nag-frown siya. Kailangan mong magpasya kung nagtitiwala ka sa lalaking ikakasal mo. Nang tumayo kami upang umalis, akala ko ay katapusan na. Hindi. Clara, lumingon ako. Huminga ng malalim si Lorna. Hindi ko pa kinansela ang kasal. Naghintay ako. Gusto kong tanungin siya ng isang beses pa ng pribado. Oo, makatwiran iyon. Kung sasabihin niya ang totoo, walang ibang kailangang malaman. Iginagalang ko iyon. Hindi niya sinusubukang hiyain siya. Sinusubukan niyang iligtas ang sariling kinabukasan. Pero nagpatuloy siya. Kung magsisinungaling siya muli, pupunta ka ba? Nakatitig ako sa kanya. Sa kasal? Sa hotel? Bakit? Dahil sa tingin ko ay sasabihin niyang ginagawa mong lahat. Itinupi ko ang mga braso. Hindi mo ako kailangan upang patunayan na nagsisinungaling siya. Hindi. Umiling siya. Kailangan ko nang mayroon doon na makapagsasabi sa akin na hindi ako nababaliw. Nanatili ang pangungusap na yon sa akin sa buong biyahe pa uwi. Nagbababa ng groceries si Daniel nang pumasok ako sa driveway. Nakinig siya nang hindi ginagambala. Nang matapos ako, humilig siya sa counter ng kusina. Mukhang takot siya. Oo. Pupunta ka ba? Hindi ko alam. Tumango siya. Mabuti. Tumawa ako. Masaya ka. Hindi ko alam. Mag-aalala ako kung masyado kang mabilis magpasya. Naisakatuparan ang desisyon para sa akin 2 araw pagkatapos. Tumawag si Judita. Halos hindi ko pinansin. Nanalo ang pagkamausisa. Clara, mahinahon niyang sinabi. Natutuwa akong sumagot ka. Duda ako. Gusto kong tiyakin na natanggap mo ang imbitasyon. Oo. Sana walang samaan ng loob. Naroon na. Ang boses na palagi niyang ginagamit sa charity lunch. Sapat na malambot upang tumunog na mabait. Sapat na matalas upang gumuhit ng dugo. Iisipin ko kung dadalo. Oh, sana. Nag-pause siya. Isang suhestyon. Oo, mas komportable ka marahil kung magsusuot ng madilim. Nag-frown ako. Bakit? Mas mapagpatawad iyon. Hayaang maghang ang pangungusap. Habang tumatanda ang mga babae, humigpit ang kamay ko sa telepono. Hindi pa siya tapos. Sinabihan ng photographer na kunan ng candid reaction sa seremonya. Iyon ang palaging paboritong larawan ng lahat. Naroon na, hindi imbitasyon, performance. Gusto niya ng litrato ko na nakaupo ng mag-isa habang ikinakasal si Enrico sa iba. Pagkatapos naming mag-hang up, nakatayo ako sa kusina nang hindi gumagalaw. Tumingin si Daniel. Naisakatuparan niya ang isip mo, diba? Dahan-dahan akong tumango. Oo, naging kaguluhan ng linggo bago ang kasal. Nagkaroon ng ear infection si Julio. Ibinalibag ni Lucia ang buong bote sa diaper bag. Nasakta ng balikat ni Daniel sa pagbuhat ng double stroller sa SUV. Sinubukan kong magsuot ng 3 damit na hindi nakasya pagkatapos ng pagbubuntis. Hindi maisara ang isa. Masakit ang isa sa C-section scar. Ang ikatlo ay may mancha ng gatas na ayaw umalis. Sa wakas, bumili ako ng simpleng navy wrap dress sa SM. Walang fancy, komportable lang upang magdala ng mga sanggol. Nang umaga ng kasal, nakaupo ako sa parking lot ng hotel na may kamay pa sa ignition. Hindi ko yata kaya ito, bulong ko. Tumingin si Daniel sa akin. Maaari tayong umuwi. Totoo. Maaari tayong mag-order ng pizza. Mahina akong ngumiti. At huwag nang banggitin ng mga taong ito, tumango siya. Pagkatapos ay idinagdag ng mahina, pero huwag hayaang takot ang magpasya para sa iyo. Nakaupo ako ng 1 pang minuto. Sa wakas, binuksan ko ang pinto ng kotse. Magkasama kaming pumasok sa lobby ng hotel. Itinulak ni Daniel ang stroller. Dala ko si Lucia. Napalundag ni Nora ang isang maliit na sapatos bago pa makarating sa entrance. Sa kabilang dako ng marble lobby,
Nakatayo si Enrico sa gitna ng grand staircase, nakikipag-usap sa dalawang bisita. Tumingala siya, nawala ang ngiti. Hinawakan ni Judita ang railing. Sa eksaktong sandaling iyon, bumukas ang pinto ng bridal suite. Lumabas si Lorna na naka-wedding gown. Nakita niya ako. Pagkatapos ay tumingin sa mga anak kong babae. Sa isang segundo, isinara niya ang mga mata. Nang buksan niya muli, mahinahon niyang sinabi. Sinabi niya sa akin na hindi ka pupunta. Tinugunan ko ang tingin niya. Naging mali na siya dati. Hindi biglaang natahimik ang ballroom. Nangyari ito ng paunti-unti. Isang babae malapit sa guestbook ang huminto sa kalagitnaan ng pangungusap. Dalawang lalaki sa bar ang lumingon. May nagbaba ng champagne glass nang hindi uminom. Pagkatapos ay kumalat ang bulong-bulungan sa silid na parang hanging dumadaan sa matataas na damo. Itinulak ni Daniel ang stroller sa tabi ko. Nawawala ang isang sapatos ni Nora. May pink pacifier na nakaklip ng baluktot sa damit ni Julio. Nginunguya ni Lucia ang sulok ng wedding program ng dalawang kamay. Naisip ko ang entrance na ito nang masyadong madalas sa biyahe. Sa ilang bersyon, pumasok ako ng perpektong composed kasya ang damit na parang ginawa para sa akin. Sa iba, isang tingin lang ni Enrico sa mga babae at agad niyang naintindihan ang lahat ng nawala sa kanya. Ang realidad ay hindi gaanong makinis. Nagsimulang mag-freeze ang buhok ko dahil sa humidity ng Hulyo. May tuyong formula malapit sa laylayan ng navy dress ko at naramdaman kong gumugulong pababa ang compression garment sa ilalim. Mukha akong kung ano ako, 43 anyos na ina ng premature triplets na natulog ng 4 oras at halos hindi pumunta. Tawid si Enrico sa lobby bago makarating sa amin si Lorna. Namutla ang mukha niya pero kontrolado ang boses. Ano ang ginagawa mo rito? Tumingin ako sa kanya. Inimbita mo ako. Gumalaw ang mga mata niya mula sa mukha ko papunta kay Daniel, pagkatapos sa stroller. May dala kang 3 sanggol sa kasal ko. Sinasabi ng imbitasyon na welcome ang pamilya. Lumapit siya at ibinaba ang boses. Akala mo ba ito ang magpapagselos sa akin? Hindi, Enrico. Inayos ko si Lucia sa balakang. Dinala ko ang pamilya ko dahil inimbita mo kami. Humigpit ang panga niya. Pagkatapos ay tumingin muli sa mga babae. Sa'yo ba sila? Napakatusok ng tanong kaya kalahating hakbang ang inabante ni Daniel. Hinawakan ko ang braso niya. Oo, sabi ko, sa akin sila, lahat ng 3. Iyon ang karaniwang ibig sabihin ng triplets. Ubo si Daniel sa kamay upang takpan ang tawa. Hindi ito nakakatawa kay Enrico. Paano? Nakatitig ako sa kanya. Wala kang pakialam sa medical history nila. Nakarating na si Judita sa amin noon. Direkta ang mga mata niya sa mga sanggol. May donor eggs ba? Tanong niya. Walang pagbati, walang congratulations, wala man lang pagtatangkang magkunwaring magalang. Maingat akong tumingin sa kanya. Ang tanong na iyon ang eksaktong dahilan kung bakit hindi ko dapat hinayaang ikaw ang magtakda sa akin. Sa unang pagkakataon, walang agad na sagot si Judita. Umatras si Lorna. Mahigpit na nakakapit ang mga kamay sa baywang. Enrico, Anya, kailangan nating mag-usap bago ang seremonya. Nag-usap na tayo, hindi, nagpaliwanag ka. Nagtanong ako, hindi iyon magkapareho. Lumitaw ang ama niya, si Roberto Villanueva, sa likod niya. Malapad ang balikat na lalaki sa unang bahagi ng 60s na may pilak na buhok at ekspresyon ng taong nakarinig na ng higit sa gusto niya. Sumama ang wedding officiant, hawak pa ang folder. Dinala ni Lorna si Enrico sa maliit na conference room sa tabi ng ballroom. Sumunod si Roberto at ang officiant. Nanatili ako sa hallway kasama si Daniel at ang mga babae. Maaaring matapos ito ng tahimik, ani Daniel. Sana. At totoo iyon. Hindi ako pumunta upang mapanood ang pagbagsak ng kasal ng babae. Pumunta ako dahil humingi siya ng katotohanan bago gawin ang parehong pagkakamali na minsan kong ginawa. Sa saradong pinto, naririnig ko ang mga boses pero hindi ang mga salita. Pagkatapos ay tumaas ang boses ni Enrico. Biglang bumukas ang pinto. Siya ang unang lumabas sa hallway. Katawa-tawa ito, Anya. Dinala mo ang dating fiancé ko dahil nagpasya kang huwag magtiwala sa akin. Sumunod si Lorna. Binigyan kita ng 4 na pagkakataon upang sabihin ang totoo. Sinabi ko na ang totoo.
Sinabi mong hindi ka kailanman na test. Sinabi kong hindi relevant ang testing. Sinabi mong hindi nangyari. Sinabi kong pinalaki ni Clara. Tumingin siya sa akin. Ito ang gusto mo, di ba? Maraming bisita ang lumapit sa hallway. Huminto ang mga usapan sa loob ng ballroom. Inayos ko ng mas mataas si Lucia sa balakang. Gusto kong sabihin mo ang totoo 2 taon ang nakalipas. Itinuro ni Enrico ang akin. In-edit niya ang mga mensahe. Nagbago ang mukha ni Lorna. Hindi dramatic. Naging tahimik lang. Buksan ang telepono mo, aniya. Ano? Ipakita mo ang usapan. Pinalitan ko ang telepono. Nakabackup ang mga mensahe mo. Tinanggal ko. Bakit? Dahil hindi ako nagpapanatili ng lumang usapan sa mga babaeng hindi ko nakasama. Sapat na malakas ang boses niya ngayon upang marinig ng mga tao malapit sa pintuan ng ballroom ang bawat salita. Lumapit si Daniel sa akin. Gusto mo bang umalis? Tumingin ako kay Enrico na nakatayo doon sa tuksedo, sinusubukan pa ring gawing problema ako. Hindi habang isinasalaysay niya ang kwento ko. Naglakad si Lorna papunta sa microphone stand, malapit sa harap ng ballroom. Hindi siya umakyat sa stage o humingi ng atensyon ng lahat. Kinuha lang niya ang microphone dahil naging sobrang siksikan at nalilito ang silid para sa pribadong paliwanag. Pasensya na, aniya, bahagyang nanginginig ang boses. Naantala ang seremonya. Ilang bisita ang gumalaw sa upuan. Nagpatuloy si Lorna. May impormasyong itinago ni Enrico sa akin tungkol sa pamilyang pinaplano namin. Tinatanong ko siya ng pribado ng higit sa 1 beses. Tumabi si Enrico sa kanya. Maling pagkakaunawa ito. Tumingin si Lorna sa akin. Kinuha ko ang telepono at lumakad pasulong. Hindi ako nagbigay ng speech. Binuksan ko ang lumang message thread at ibinigay ang telepono sa kanya. Binasa niya ng malakas ang unang linya. Mas mabuti raw sa nanay kung maniniwala ang mga tao na itinago mo. May bulong-bulungan sa silid. Pagkatapos ay binasa ang pangalawa. Walang babaeng gusto magpakasal sa lalaking may issue sa fertility. Huwag mong gawing mas mahirap kaysa kailangan. Dumilim ang mukha ni Enrico. Wala sa konteksto ang mga mensaheng iyon. Nagsalita si Roberto mula sa likod niya. Anong konteksto ang gumagawa sa alinman sa mga pahayag na iyon na katanggap-tanggap? Hindi sumagot si Enrico. Biglang tumayo si Judita. Sobra ang ginawa ng klinik sa isang masamang sample. Naging ganap na tahimik ang silid. Lumingon si Lorna sa kanya. Sinabi mo sa akin na hindi siya kailanman na test. Binuksan ni Judita ang bibig pagkatapos isara. Inconclusive ito. Sinabi mong walang test. Nasa matinding stress si Enrico noong panahong iyon. Nanatiling mahinahon ang boses ni Lorna. Kung gayon, bakit niya ako pinagdaan sa buwan-buwang testing habang tumatangging ulitin ang kanya? Sa wakas ay nawalan ng pasensya si Judita. Dahil halos 40 ka na. Makatuwiran na magsimula sa iyo. Isang hakbang ang inabante ni Roberto. Balak mo bang hayaang maniwala ang anak kong babae na sa kanya ang problema? May mga option, ani Judita. Donors, procedures. Humihikbi. Walang kailangan upang pasanin si Lorna bago ang kasal. Iyon ang sandaling nagbago ang lahat. Tumingin si Lorna kay Enrico, hindi sa ina niya. Hahayaan mo akong dumaan sa treatment na maaaring hindi ko kailangan. Umiling si Enrico. Maaayos natin pagkatapos kitang pakasalan. Hindi tiyak. Hindi iyon desisyon mong gawin para sa akin. Lumapit ako, bagaman nagsimulang sumakit ang tuhod. Ang diagnosis niya ay hindi kailanman ang kahiyahiyang bahagi, sabi ko. Ang sa akin rin. Lumingon si Enrico. Ang kahihiyan ay ang pagpapaniwala sa lahat na ang katawan ko ang dahilan ng pag-alis niya dahil natakot siya sa maaaring ibig sabihin ng sarili niyang test. Lumingon ako kay Judita. Tinawag mo akong walang silbi dahil akala mo, hindi ko maibibigay sa anak mong lalaki ang anak. Pero handa kang hayaang pasanin ng ibang babae ang parehong sisi upang protektahan siya. Pagkatapos ay tumingin ako kay Enrico. Hindi ka umalis dahil baog ako. Umalis ka dahil mas natakot ka sa pagsasabi ng totoo kaysa sa pagsakit sa akin. Inabot ni Lorna ang veil at tinanggal.
Hindi niya itinapon. Itinupi niya ng minsan at inilagay sa upuan. Kaya kong harapin ang medical problem, aniya. Hindi ako makakapagpakasal sa lalaking nagpapasan sa mga babae ng takot niya. Pagkatapos ay tinanggal ang singsing. Tapos na ang kasal. Hiniling ni Roberto na umalis sina Enrico at Judita. Nagsimulang makipagtalo si Enrico tungkol sa deposits at contracts. Masyadong mabilis na tumayo si Judita. Nakalak ang tuhod at natisod sa upuan. Nang hindi nag-iisip, hinawakan ko siya sa siko. Nakatitig siya sa akin nang nahihiya. Hindi kita hahayaang mahulog, mahinahon kong sinabi. Hindi ibig sabihin na hahayaan kitang saktan ako muli. Sa likod namin, kinuha ni Lucia ang dinner roll mula sa plato ni Daniel at itinapon. Direktang tumama sa champagne glass malapit kay Enrico. Lumapit si Daniel sa akin. May timing mo ang isang iyon. Nanonood ako habang dahan-dahang sinisip-sip ng roll ang champagne. Sa kasamaang palad, may aim mo siya. Ilang bisita ang tumawa. Nabawasan ang tensyon ng sapat upang makahinga muli ang mga tao. Nagpasya ang Villanueva na maghain ng hapunan dahil bayad na. Bagaman, wala ang nakakaalam kung saan uupo. Bago kami umalis, nilapitan ako ni Lorna na may maliit na velvet box. Sa loob ay silver baby cup na may engraved na para sa aming hinaharap na panganay. In-order niya ito bago sumang-ayon na kumuha ng isa pang test, aniya. Isinara ko ang box at ibinalik sa mga kamay niya. Sa anuman ang desisyonan mong susunod iyon, sabi ko sa kanya, hindi sa akin. Iniisip ng mga tao na pagkatapos ng sandaling ganoon, nagbabago ang buhay ng overnight. Hindi, halos ganap na tahimik ang biyahe pa uwi. Isang kamay ni Daniel ang nasa manibela at ang isa ay bahagyang nakapahinga sa center console. Natulog ang mga babae bago kami makarating sa EDSA. Malumanay na tumunog ang stroller sa likod sa bawat seams ng daan. Nakatitig ako sa passenger window sa pamilyar na exits. Quezon City, bahay. Akala ko ay matatalo ako. Sa halip, pagod ako sa paraang hindi kayang ayusin ng tulog. Nang pumasok kami sa driveway, una niyang dinala si Julio sa loob. Kinuha ko si Nora. Natulog si Lucia sa car seat hanggang bumalik siya para sa kanya. Halos walang salita kaming gumalaw sa bahay. Mainit na bote, sariwang diaper, maliliit na pajama, ang ordinaryong gawain ng pagmamahal sa 3 sanggol. Pagkatapos na maayos ang lahat, pumasok ako sa laundry room. May basket ng malinis na tuwalya na naghihintay na itupi. Nakaupo ako sa inverted na balde sa tabi ng washing machine. Pagkatapos ay umiyak, hindi dahil mahal pa rin si Enrico. Matagal nang natapos ang kabanatang iyon. Umiyak ako dahil sa loob ng halos 2 taon, may maliit na bahagi sa akin na naniwala sa lahat ng sinabi nila ni Judita, na nabigo ako, na ginawa ng katawan kong mas mababa ang halaga ko, na ang bawat babaeng mas bata sa akin ay automatikong mayroon ng wala ako. Mas matagal na nanatili ang mga kasinungalingang iyon sa loob ko kaysa karapat-dapat sa kanila. Ilang minuto pagkatapos, bumukas ang pinto ng laundry room. Hindi nagtanong si Daniel kung ano ang mali. Ibinigay lang niya sa akin ang tasa ng peppermint tea. Ako ang bahala sa mga babae, aniya. Hindi mo kailangan. Alam ko, mahinahon siyang ngumiti. Pero gusto ko. Pagkatapos niyang umalis, nakaupo ako ng isa pang 20 minuto hanggang makahinga ng normal muli. Nakakagulat na ordinaryo ang mga linggo pagkatapos ng kinanselang kasal. Opisyal na tinapos ni Lorna ang engagement. Tinulungan ng ama niya ang pagbawi ng bahagi ng gastos sa kasal sa pamamagitan ng cancellation agreements at vendor credits. Lumipat siya sa maliit na apartment na mas malapit sa physical therapy clinic at nagpadala sa akin ng isang maikling text. Salamat sa pagsagot sa estranghero. Sumagot ako, alagaan mo ang sarili. Iyon ang huling usapan namin. Hindi kami naging malapit na kaibigan. Hindi palaging ganoon ang buhay. Minsan ay tinutulungan lang ng 2 tao ang isa na mabuhay sa parehong bagyo bago maglakad sa magkaibang direksyon. Ilang mutual acquaintances ang tumawag upang humingi ng paumanhin. Inamin ng isa na naniwala siya sa bersyon ni Judita mula sa simula. Dapat tinanong kita, aniya. Maaari mo sana, sagot ko. Ang iba ay hindi kailanman humingi ng paumanhin.
Ang ilan ay tahimik na nagpasya na sinadya kong hiyain si Enrico. Tumigil ako sa pag-aalala tungkol sa pagbabago ng isip nila. Hindi lahat ng maling pagkakaunawa ay karapat-dapat sa isa pang paliwanag. Isang mensahe lang ang ipinadala ni Enrico. Dumating ito bandang 10 isang gabi habang inuugoy ko si Lucia pabalik sa tulog. Sinira mo ang kinabukasan ko para lang mapatunayang may anak ka. Matagal akong nakatitig sa screen. Sa una, nagsulat ako ng 3 talata. Pinura ko. Pagkatapos ay nagsulat ng isang pangungusap. Hindi ko sinira ang kinabukasan mo. Tumigil ako sa pagtulong sa iyo na magtago mula rito. Pakiusap, huwag mo na akong kontakin. Binlock ko ang number niya bago siya makasagot. Sa unang pagkakataon sa 2 taon, hindi ako nagtaka kung masyado ba akong malupit. Laging tumutunog na bastos ang hangganan sa mga taong nakinabang sa kawalan nito. Naging kahanga-hangang ordinaryo ang buhay. Dahan-dahang gumaling ang balikat ni Daniel pagkatapos ng physical therapy. Masakit pa rin ang mga pulso ko sa pagbuhat ng mga sanggol buong araw. Nakaabot ang mga babae ng milestones ng isa-isa. Sinusuri ni Nora ang bawat bagong mukha bago magpasya kung karapat-dapat sa ngiti. Tumatawa si Julio sa ceiling fans, ilaw ng grocery, at minsan sa patatas na nakaupo sa counter ng kusina sa mga dahilan na siya lang ang nakakaunawa. Naniniwala pa rin si Lucia na optional ang gravity. Kung may kasya sa kamay niya, itinapon niya. Kutsara, blocks, medyas. Biro ni Daniel na nagsasanay siya para sa major leagues. Dumating pa rin ang hospital bills. Isa sa mga babae ang nangailangan ng extra physical therapy dahil maaga ipinanganak. Dumating ang tulog sa maliliit na piraso sa halip na buong gabi. Minsan ay nakikipagtalo kami ni Daniel sa mga katawa-tawang bagay. Sino ang nakalimutang bumili ng formula? Kaninong turn ang maghugas ng bote? Kung nabayaran na ba ang electric bill? Isang gabi, 20 minuto kaming naghanap sa bahay ng salamin ko bago matuklasang nakaupo ito sa ibabaw ng sarili kong ulo. Hindi nawala ang middle age dahil naging masaya ang buhay. Hindi rin ang ordinaryong stress. Sa wakas ay pinalitan ng balakang ng nanay ko ng taglagas na iyon. Sa loob ng 6 na linggo, nanatili siya sa amin sa recovery. Iginiit niya na ang walker niya ang Cadillac ng orthopedic equipment. Pagkatapos ay tinalian ng makukulay na ribbon upang tumigil ang mga babae sa pagnguya sa tennis balls na nakatakip sa likod na binti. Isang hapon, nakita ko si Elena na dahan-dahang nire-race ang walker sa sala habang sumisigaw sa tawa si Julio mula sa playmat. Nananalo ako, inihayag ng nanay ko. Laban kanino? Tanong ko. Arthritis. Eksaktong parang sasabihin niya iyon. Sa unang kaarawan ng mga babae, napuno ang backyard namin ng folding chairs, paper lanterns at higit na pamilya kaysa naisip kong meron pa kami. Nag-grill si Daniel ng hamburger. Nag-supervise si Elena mula sa lawn chair kahit hindi tinatanong. Sinira ng mga babae ang maliliit na birthday cake ng kahanga-hangang kahusayan. Nang gabing iyon, habang nililinis ang kusina, binuksan ko ang junk drawer upang maghanap ng gunting. Naroon pa ang imbitasyon sa kasal ni Enrico. Nakalimutan ko na. Mukhang kakaibang maliit ngayon ang cream-colored envelope. Binalumbon ko ang card. Sa ibaba ay ang handwritten message niya. Sana natutunan mo ng maging masaya para sa iba. Ngumiti ako. Hindi dahil nakakatawa. Dahil napagtanto kong aksidenteng ibinigay niya sa akin ang sagot. Hindi kailanman nanggaling ang kaligayahan sa panonood ng pagbagsak ng buhay niya. Nanggaling ito sa pagtayo sa sarili kong kusina habang nakikinig sa 3 batang babae na tumatawa habang nakikipagtalo si Daniel sa nanay ko kung ang hotdog ba ay leftovers. Dinala ko ang imbitasyon sa recycling bin. Tumingala si Daniel mula sa paglo-load ng dishwasher. Itatabi mo ba iyon? Ibinagsak ko sa bin. Hindi. Sigurado ka? Tumango ako. Hindi ko na kailangan ang mga paalala. Ngumiti siya. Umaasa akong sasabihin mo iyon. Bago matulog, tumayo ako sandali sa labas ng silid ng mga babae. 3 crib, 3 steady na maliit na hininga, 3 kinabukasan na sa kanila, hindi sa nakaraan ko.
Tumingin ako ngayon, hindi sa tingin ko ang paghihiganti ang nagbigay sa akin ng kapayapaan. Ang katotohanan. Ang medical diagnosis ni Enrico ay hindi kailanman naging masamang lalaki. Ang sa akin ay hindi naging mas mababang babae. Ang nagtapos sa amin ay hindi infertility. Ito ang takot, pagmamataas, at desisyon na protektahan ang imahe ng isang tao sa pamamagitan ng pagsasakripisyo sa dignidad ng iba. Kung may naggamit ng pinakamahirap mong panahon upang tukuyin ang halaga mo, sana ay natagpuan mo ang lakas ng loob na isalaysay ang sarili mong kwento. Minsan ang paghilom ay hindi nagsisimula kapag naniniwala ang mundo sa iyo. Nagsisimula ito kapag tumigil ka sa paniniwala sa mga kasinungalingang sinabi tungkol sa iyo.